panibagong episode ng From the... Hoy, magingay kayo! Yon, so special episode namin to, Linggo ng Wika episode. And we're going to tackle something na talagang napaka-probinsyano, napaka-Batanggenyo. Siguro alam nyo na, ito yung balisong. Alright, so we have a guest here, si Kuya Ace. He's the... siguro masasabi ko na siya yung youngest na artisan ng balisong here at Taal. Siguro youngest, nakakalungkot youngest kasi sana may magtuloy. So, pakilala natin si Kuya Ace, pare! Hello po sa inyo. Makaka-from... Umalak pa kayo! Hello, Kuya Ace. Kamusta? Ito naman po, ayos naman po. Ayos naman, hello. So, Kuya Ace, may mga tatanong na ako sa'yo ha. Oo, so, from what company ka nga ulit? Bali, sa Abes Balisong po ako. Abes Balisong, oo. So, bakit napili mo yung balisong? Bali, ito po ay nagiging tradisyon na rin po ng aking magulang. Bali, third generation na po kasi ako. So generational generational dahil, company. Ito yung family business namin. Okay. So, matanong ko kay Ace, nag-ano ka naman? Parang nag-Manila ka ba or ano? Nag-Manila ako, nagtrabaho rin kasi ako doon. Mm-hmm. Tapos, yun, parang dahil ang mga magulang ko noon nagkasakit hanggang sa nawala. Edi ako na lang bilang panganay. Ako na nagpatuloy ng aming tindahan. Okay. So ano tayo? So from your sa pagkakaalam mo, saan galing yung balisong? Saka bakit Taal is the home of balisong? Bali ang pagkakaalam ko po kasi noon bago pa po tayo sakupin ng Espanya ay ginawa na yung balisong na yan. So pre-ano pa siya? Oo. Pre-Spanish pa siya? Dahil ito kasi marami nagki-claim na ng ibang mga bansa na sila sa kanila daw galing. Pero sa pagkakaalam ko po ay ito po talaga ay gawang dito po sa atin sa Pilipinas at dito sa atin sa Batangas. Oo. Kasi if you may mga napapanood ako na they are stating na yung butterfly knife nga. Pero may mga well-educated like sa YouTube, may mga makikita mapapansin na ang tawag nila dito instead of butterfly knife, balisong. Opo. So siguro dahil mas mas familiar sila doon sa Filipino natin. Okay. So Kuya Ace, bakit mo naisip na ituloy? Bali ito po ito yung naging kultura na rin po ng aming lugar. Dinarayo ng mga turista. Mm-hmm. At ito rin po yung naging parang nakatustos sa aming mga pag-aaral din. Oo. So, bali, parang nagbabalik tanaw ka doon sa mga, doon sa bumuhay sa family. Oo, di ba? So, napakagaling kasi generational siya eh. Pero, Grace, ito tatanong ko. Okay pa ba ang balisong? Sa ngayon po kasi ay parang humihina na po ang ating... talaga? Opo, yung product natin. Gawa ng... Ito po, number one, mataas yung materyales. Mm-hmm. Tapos yung kung saan-saan pa namin ngayon hinahanap. Oo. Nadayo kami ng ibang mga lugar, Quezon Province, hanggang sa mga kung saan-saan para mahanap namin yung mga materyales na kailangan namin. Okay. So guys, Kuya Ace and Abes Balisong, they are making traditional balisong. So when I say traditional, wala pang mga machinery like mano-mano pa rin. So could you tell us yung process kung paano natin ginagawa yung ng balisong? Bali po, ang process po ng ating balisong nagsisimula po kami dun sa hinahanap naming materyales ng mga lip spring, bearing. Mano-mano namin yung pinuputol. Talagang walang machine, basta manual, pinapalo ng maso yung pangkat niya. Oo. Tapos, ibabaga mo siya dun sa halos talagang kailangan pulang-pula siya para malambot lang siya pagka tinatabas. Okay. Tapos, saka naman sila papaluin ng maso na dalawa. Na isang yung parang yung old style, mga napapanood natin sa mga movies na old style na blacksmith, gano'n. Opo, yung parang yung sa Panday. Okay. Baka ba lalayo pa ako? May Panday nga pala. Yung si Flavio. Si Flavio, oo. Yun, ganun ang nangyayari. Binabaga, tas mano-manong palo ng maso, pipit-pitin.
Okay. So Kuya Ace, nasabi mo nga medyo mahina yung ano ng balisong ngayon. Opo. What makes you stay? Kasi ito aano ko lang sa'yo, siguro naman marami ka pang other opportunities instead of may pagpapatuloy mo itong family business. Bakit mo na-choose magstay? Ito po, hindi po dahil sa naging family business namin at hindi rin po sa dahil na diyan din kami kumikita. Ito po, dahil po ang tradisyon po kasi itong balisong po natin talagang patagal ng patagal, sa pawala ng pawala naman siya. Oo. Gawa ng ito ay wala ng mga batang nag-aaral dahil kailangan mo maging ma-master mo lahat para maka-perfect ka ng gawa ng balisong. So, mga ilang years bago mo ma-master kung ano? Sa tingin ko parang nag 4 years college ka rin pag nag-aaral ka nito. Oo. Kasi if you don't, patutulad na sa mga Japan, yung iba hindi na talaga nag-aaral, more on, mas minapractice nila yung craftsmanship nila. Which is nagiging worth it naman. Especially high quality yung mga nila, high quality yung mga gamit nila, then yung nakakuha sila ng market na sobrang ganda. Pero sabi mo nga, napapansin natin, medyo nagiging off na, nawawalan na yung market. I remember dati, talaga pag sinabing Batanggenyo, hindi pwedeng wala kang balisong di ba? Oo, wala kang dalang 29. Ngayon, anong napansin mo? Bakit parang naging down yung market? Ito po kasi, bali ang balisong po natin na dati pong household na ngayon po kasi na-declare na siyang as a deadly weapon. Oo. Kaya, tsaka ito rin po, isa rin po sa dahilan, ginagamit ang mga balisong knives natin sa mga karahasan, krimen. Kaya po, ang iba, natatakot na rin mag-carry ng balisong. Oo. So, medyo pa naging inconvenience na Opo. So, paano nyo, ano yung nakikita nyo na paraan para mas umano siya? Mabalik natin yung market. Ito po, ang isa pong parang magandang dahilan po para mabalik po yung market ay ito po yung mga promote katulad po ng ganito. Tapos sana nasusuportahan kami ng local government na about sa pagdating sa mga turista. Yeah, actually yan din yung iaano ko sa'yo dahil from Calatagan. Opo. So sa Rafters Cafe, di ko lang alam kung paano ko siya may ilalagay, pero sana, for example, sa amin sa Calatagan, may mga nagtatanong na guests na ano yung pwede naming iuwi? Opo. O ano yung pwede naming ipasalubong? So medyo malayo si Calatagan sa Taal. Pero ang ano ka talaga is balisong. Kasi yun yung identity natin di ba? Opo. Pag sinabi Batanggenyo, balisong talaga. And then, ngayon, sabi mo nga, medyo kumonti na yung yung mga bumibili. So, sino yung mga market mo na lang ngayon? Bali, ang market po namin ay, ito po, turista. Mga foreigner, katulad po nito. Ito po, nakatulong din sa amin yung internet. Oo. Napapalawak po namin mga 20 countries po yung amin napapadalan ngayon. Pero hindi naman po madalas na tapos ito, buong Pilipinas, nakilala na rin po yung balisong po natin. Yeah, oo. Na laking tulong din po sa amin dati. Mga walk-in lang po yung... Yeah, oo. Walk-in lang yung bumibili sa amin. Malaking bagay talaga kasi naging nung ginagawa ng online, especially now, na parang nakakonect niya tayo na mas malapit sa mga target markets natin. For example, mga taga Manila. Instead of going to Batangas, pwede na nilang bilhin, di ba? Opo. Oo. Pero yun, nabanggit mo na rin nga na napasok na natin sa online. Kaso, parang ang dami mga knock-off sa online, di ba? Ay, opo. So, paano nila madidistinguish yung difference ng balisong na talagang gawang Taal, gawang Batangas, dun sa mga knock-off na balisong? Bali, ito po, doon po kayo dapat bumili sa mga legit seller na wag kayong papauto o papa-scam doon sa mga sasabihin nating mga buy one take one. Mababang presyo na
talagang sisilawin kayo ng para parang makumbinsi ka na Oo. bumili ka sa kanila. Bakit may mga ganyan na ba nangyari? Opo, mas marami na po kami na encounter. Dahil katulad po nito, yung aming mga pictures sa aming ina-upload sa aming page, kinukuha nila. Talaga? Tapos, ito, gagawa naman sila ng page nila na para i-upload doon sa nila na yun ang, kunyari yun ang ibebenta nila. So may for example, baka may knock-off na kunyari, galing pala sa inyo, tapos Opo. pagdating sa shop nyo, ay hindi sa amin to, di ba? Opo. Oo. Kaya po, yung sa nakikilala po yung mga balisong po natin sa internet, parang sa internet din po kasi rin na siya, dahil gawa ng mga scammer, yung mga manloloko. Kunyari po, nung nakaraan po, meron pong naging customer online. Sabi niya sa akin, "Sir, dapat sa inyo na lang po ulit ako bumili ng balisong." Sabi, "Bakit sir? Ano po ang nangyari?" Dahil meron kasing lumabas, mga picture nyo, mga picture na ibang mga bali houses, akala namin maganda doon. Yung pala, ito, dumating sa kanila mga basahan, mga maong na sila. Oo. So, literal na scam talaga. Opo. Yun din po yung nagpapasira din po sa amin yung aming produkto na aming pinagaganda rin sa mga internet, social media. Kaso yun nga po na may mga pumapasok pong mga ganyan na mga manloloko. So talaga hindi natin masisira hindi natin maalis yung na may mga mangsisira talaga ng business natin eh. Pero ako may bago ako natutunan na word sa'yo, yung biglang sa akin yung Bali Houses. Opo. So yan yung tawag sa Opo. mga natin. Sa mga shop po na Bali Houses. Bali Houses, okay. So tanda ko dati, mga years siguro 2006, 2007. From pupunta kami ng Simbahan ng Taal, idadaan kami dito sa bayan. Napansin ko, parang sobrang halos lahat ng madadaanan mo, puro Bali Houses. Opo. Kaso ngayon parang kukunti na. Ayun nga po, dati po kasi ito po talaga, dati halos kami ay parang kung tutusin mo, parang yung mga turista malilito kung saan na lang mapupunta. Dahil sa dami ng mga Bali Houses noon. Nung ito, tumama sa atin yung putok ng bulkan. Tapos putok ng bulkan yung pandemic. Ang laki ng epekto ng noon sa industriya namin sa balisong. Talaga naka-effect yung dahil nangyari pa nga sa amin na lumikas kami dun sa aming lugar eh. Kaya yung na pandemic naman, siyempre kakunti wala naman nagwo-walk-in. Nasarado yung ibang mga tindahan. Yun, so nabanggit mo na nga rin lang na nakakonti na yung mga Bali Houses. Then medyo alam natin na may mga knock-off. So Kuya Ace, paano mo binabrand yung yung balisong mo? Ano yung difference mo with other balisong? Ito po ang inaano ko po siya ay high quality. Siyempre, lagi naman po tayong ganun. Tapos ito, compare sa iba, na ito po, yung pong balisong ko po ay ginawa ko po ng buong puso yan. Yan, kumbaga parang sa pagluluto, may pagmamahal, di ba? Ginawa ko yan ng buong puso. Kunyari, may mga bagong design kami. Aaralin ko, titingnan ko kung maganda ba siya dyan o ano. Tapos saka ko siya i-display sa aking tindahan or sa aming Facebook page na yun. Okay. So, what you say, Kuya Ace, is that, na rin, parang nag-adapt ka na rin, nag-innovate ka na rin ng mga ibang So, nandyan na rin lang tayo sa innovation. Why not, medyo medyo mag-modernize ka? Napansin, di ba, sabi mo, yung mga materials natin is lang from mga molye, from tinutunaw talaga natin yung bakal, talagang fino-forge natin. Pero nakita ko lang sa mga documentaries like sa Japan, like pag gumagawa sila ng mga Damascus knife nila, yung yung automatic hammer nila. So bakit hindi mo pinapursue mga ganun? Ito po kasi number one po doon ay yung cost po ng makina na yun. Tapos ang number 2 naman po yung mga nakapalibot po sa atin na mga kapitbahay. Ang number 3 po, yung pong gagamit po ng makina na yun.
Oo. Kasi nabanggit mo, 'di ba? Parang ano yung average na edad ng mga currently na naggagawa? Ito po ang average po ng edad po dito na nagagawa po ng mga maker po namin ay nasa 85 na po yung pinakamatanda. 85 yung pinakamatanda. Opo. So ikaw yung pinakabata, kuya. Opo. Oo. So ilang taon ka na ulit? Bali, po ako, 40 years old na po 40 years old. Mm. Sipin mo yun, pinakabata, 40 years old na artisan. Parang So, Kaya po, ito po, wala na pong talagang mga batang dahil iba po kasi yung mga bata ngayon, naano sila sa mga gadget na ganyan. Marami kasi silang paglilibangan kaysa katulad no yung mga panahon natin na ang ating libangan, maglaro, tumakbo sa labas. Millennials are very siguro na sabi ko na sa mga millennials, medyo swerte tayo kasi inabutan natin yung time na wala pang internet. Opo. So naranasan natin maglaro sa labas. Naranasan natin yung mga traditional na ginagawa dito sa probinsya. And then, hindi naman tayo huli. Inabutan natin yung computer age wherein kaya alam natin yung Instagram. Medyo na-late tayo sa TikTok, pero napasok naman natin yung ng Facebook saka internet, di ba? Opo. So yun, medyo nakikita ko yung dilemma mo, kuya. Especially kung medyo may edad na nga yung mga kuyas natin na mga gumagawa, yung mga artisan natin, parang hindi na sila hindi na nila pursue yung bagong Saka yung pala yung parang magpapanibagong aral sila. Oo. Parang yun ang hindi katulad ng mga nakasanayan mo na yung ginagawa mo tapos biglang may mababago na parang magiging pagka gumamit tayo noon siguro kailangan pa natin ng oras. Training, oras, resources kasi especially bibili tayo ng machine na to. Papadala pa tayo ng kung saan man binili tong machine na to, di ba? So medyo mahirap nga pala yun. Kaya pinilit na lang po namin na kahit ito po nagiging moderno yung ating pinipilit pa rin na yung dating tradisyon talaga kung paano siya gawin. Pero naman siguro there's a benefit on dun sa mano-manong gawain. Kaya, so ano na papansin mo? Bali, ito po, kung gagamit tayo ng machine, siyempre, magbabawas tayo ng trabahador. Ito, ang kaganda po to sa yung ibang mga, nabibigyan pa ng trabaho. Yan, oo. Isa kung gagamit tayo ng machine, siyempre, machine na yung magbahala. Magbabawas tayo ng manpower. Kasi normally, pag mga machine, mga isa, dalawa artisan na lang, di ba? At least pag ganito, yung mga dating mga gumagawa talaga ng balisong, na-maintain natin yung trabaho, di ba? So, kuya, aside from balisong, kasi syempre, sabi mo nga, medyo mahina yung ng balisong ngayon. So, ano yung bumubuhay sa Bali house nyo? Bali po, ito po, meron naman din po akong kahit pa paano may sideline po akong trabaho. Okay. Bali po ako ay isang musician, musikero. Okay. Anong piniplay mo? Bali po ako, nagpe-play po ako ng saxophone. Wow! Parang Kenny G lang Pwede po ako sa mga kasal, itong bar, okay. itong mga itong proposal. Basta po kung need po nung mga kung yung mga nagsesenti, yan. Okay. So may other ka pa pala. Opo. So ito sabi nga namin sa prom day, it's not a sideline Opo. It's not a racket, it's it's a new venture. Kumbaga kasi with passion Opo. If you're doing something on the side with passion, it's a new tawag dito. New venture. Opo. Kumbaga.